Ah, siya yung highest, no? Sa tingin ko, parang paano ko ba akitin to? Paano ko sisimulan? Nainlove ako sa Himalayas nung nakita ko yung unang-una yung Everest, 2013. So, sabi sa akin nung kasama kong guide, Sherpa, yung mga nakatira doon, na bago ka lang sa gatong altitude, Pilipino ka, at baka mahirapan ka, baka imposible parating yung tuktok. Hindi ako naniniwala. May mga nakaakyat ng mga Pilipino eh. Sir Pastor is here, my idol. Sila po yung umakyat ng, sila yung mga first Pilipino na umakyat ng mga Everest. So, sinundan ko yung, nag-research ako, sinundan ko yung training plan for Mount Everest. Kailangan doon is sanayin yung katawan. Which is sabi nga ng mga Sherpa, hindi kayo sanay sa gantong lamig, hindi kayo sanay sa gantong mga yelo, sa gantong mga bundok. Sanay na kayo sa gubat. Wala. Papakita ko sa iyo yan, my friend. Yeah. Okay, so training kami, nag-acclimatize hanggang sa umakyat ako ng start. Nagsimula ako sa, ang highest natin is 3,000 meters lang, wala tayong 8,000 meters. So after that, naging okay ako, umakyat ako ng 4,000 sa abroad. Tapos natagalan ako doon kasi nag-a-adjust nga tayo. Para tayong tao na pinatira sa tubig, na hindi naman talaga tayo doon nakatira. So sinasanay ko yung katawan ko. After 4,000, 5,000 ako, and then 6,000. And then last year, may nakita ko na peak, Mount Abagot lang. Ako yung first na Pilipino na umakyat ko, nakakyat sa ginawa ko siyang kasi lang sa Mount Everest. Tapos sobrang challenging, kasi mas mahirap siya sa Everest kasi mas technical, mas maraming rockline, mas maraming bangin, ano ba, mas matatarik compared to Mount Everest. Although Everest is the highest, mas mahirap pa rin siya sa altitude. So yun, nung nakakit ko last year, November 2024, kasama ko yung Amadab lang, nag-decide kami ni Jen, dalawa kami, na let's go Mount Everest. This is it. Tingin ko, kaya na natin to. Ayun, ilang buwan na lang yan. 5 months yung preparation. Sige, nagsarili kami ng training ni Jen, si Jen, yung partner ko. Nagpunta siya ng Himalayas ng, mas nauna siya, February. Ako naman, meron pa akong mga clients dito lang, Southeast Asia. Mostly winter clients, so malalamig. Mas maganda for high altitude climb. So nagpunta ako ng Himalayas ng April 4. Nag-start na ako ng acclimatization, trek. Nung akit pa lang ako, unti-unti na yung dumadami na sumusubaybay sa pag-akyat ko. No? Sabi ko, wow, parang mas marami na akong na-inspire, mas maraming sumusunod sa akin. Wow, pangarap ko rin yan, pangarap ko rin yan. We'll pray for your success, ganyan. Siya yung nagbigay sa akin ng araw-araw pagka nagbabasa ako ng mga comments sa social media. No? Pagka nakakaramdam ako ng lamig, ng hirap, ng kung anumang challenges, yung mga comments, yung mga messages, yung mga prayers, yan yung nagbibigay sa akin ng lakas. Totoo yun. Hanggang sa, eto na, yung summit push. Sabi nila yung challenging, tapos yun yung pinaka-delikadong part, yung pinaka-nakakatakot na part, yung Kumbu Ice Fall. Dati, pinapanood ko lang yan sa TV. Ngayon, dadaanan mo na, wow! Wow, nakakatakot. So, yung ice fall, maraming mga nadidisgrasya dyan. Yun yung talagang kinakatakutan ko na lugar sa Everest. Sabi ko, naku, eto na, dadaanan talaga tayo dito. Paano ko ba? Sasakit-sakitan ba ako ng tiyan? O ano? No choice. Para hindi dumaan dito? No choice. Gaya ni Sir. Kayo ba Sir, natakot pa kayo doon? No, human tayo eh. Normal yan. Oo. So yun, sabi ko, ito na yung challenging part, yung takot. Kaya lang, paano mo maabot yung pangarap mo kung uunahin mo yung takot? Yes.
tiwala naman ako sa capacity ko. Tiwala rin ako sa mga equipments ngayon for forecast, mga ganyan. And tiwala rin ako kay Lord. Dasal muna ako. Binigyan niya ako ng lakas. Lagi na lang siya yung tinatawag ko pagka thank you po. So nalagpasan ko yan, yung challenging part. Ito pa nakakatakot, 4 na beses kami dadaan doon. Pero yun nga, nung una ko siyang nalagpasan, nawala na yung takot ko. Kasi parang, sabi ko nakalagpas na ako dito ng una, siguro pagbibigyan pa ako ng pangalawa. Okay, so survive, and then yung lamig naman, yung challenge sa taas, kaya naman ng jacket yan. Tapos, tumagal ng tumagal, umabot kami sa death zone. Pangalan pa lang nakakatakot na. Okay, so ito, isa pa rin sa pangarap ko na madaanan. No? Nakakatakot pero hindi ko alam kung bakit pinangarap ko pa rin siyang daanan. Pero yun nga, nag-stay kami sa death zone, na-experience ko yung death zone, masaya naman ako sa death zone. Okay, na-survive ko siya. And then, the summit push. Naabot kami ng 12 hours going to summit kasi sobrang dami talaga ng rocket yung time na yun. And for me, medyo dramatic ng konti yung nung malapit na kami sa summit. No? Parang yung last 10 step na ito na yung matagal mong pinangarap after 20 years. Yeah. Ayun na yung last 10 steps ko. Talagang parang naging slow motion. Na-realize ko, grabe, matatapos ko na siya. Ito na siya. Parang, hindi naman ako makaluha kasi baka mag-yelo. Okay, so, once na nakaabot ako sa peak, yung pinaka-peak, ano bang ginawa ko? Yeah. Siyempre mag-picture po. Okay, so yung drama is bago ako makarating doon sa amin, na-realize ko. And then, nung pagdating ko sa peak, na-realize ko na kailangan ko bumaba. Halfway pa lang to nung safety ko. So, mas maraming natidisgrasya kasi pagka pababa na ng Mount Everest. So karamihan ng mga casualties dito, 80-90% going down. So yun, pababa na kami, yun na nga. Hindi ko lang pinakita sa video pero inabot kami ng traffic, doon ako nakakita ng mga casualties, so medyo nakakatakot, no? Pero kailangan ko talagang bumaba kasi for my safety, yung Sherpa ko, pinapalo na ako, let's go! Wala ka ng oxygen. Lalo ako natakot, kaya lang no choice kasi sobrang traffic and inabutan ako na tinamaan ako ng snow blindness pababa. Most of us nagkaroon ng snow blindness, no? So pababa, yung nagdagdag sa challenge ko is yung wala akong makita, ang nakikita ko na lang yung rope. So habang bumababa kami, may mga matatarik na parte, minsan nagtatumbling na lang ako doon pababa, talagang masakit. Umabot naman ako ng Camp 4 ng okay, siyempre po. Oo. And then, hindi pa rin siya safe. Kailangan ko pa rin bumaba. Kaya lang, at that time, sobrang pagod ko na. Sobra talaga. Sabi sa akin ng Sherpa ko, we need to go down kasi wala ka ng oxygen. Ang oxygen mo, ang next oxygen mo, battle is nasa Camp 3. Sabi ko, no, parang mas delikado pag bumaba ako kasi hindi ko na makita and I'm so wasted. Sabi ko, no, you have to go down. Talagang hinihintay niya na ako. Sabi ko, ang sungit yun na po. Ayoko na, dito na lang ako. Dito na lang ako, yung kasama ko. Oo. Nakausap ko naman siya na, dito na lang po talaga ako. Ikaw na lang po guide ko next time. Naawa siya, and I think nakita niya na medyo risky nga pagka bumaba ako. Umabot naman yung oxygen ko next day. Oo. Nakasurvive ako, natulog kami, parang 6 or 7 kami sa isang tent na pang 2 person. Ayun, nakasurvive ako. Next day, hindi ko pala naikwento, no? Wala kaming kinain from Summit Bush. Kasi nakaabot kami ng Camp 4 ng
2 p.m. and then nag-boil lang kami ng tubig, nag-hydrate, tapos 6:15 ng hapon nag-summit push na kami, so wala nang time para kumain. Meron kaming chocolate bars, meron akong corned beef, kaya lang wala na talagang oras para magluto eh. Tapos yung chocolate naman, sobrang tigas, di ko makain. So, ayun, ang nutrition lang namin, tubig, tsaka yung oxygen. And going up, mahirap uminom ng tubig kasi may mask ka. Yung 1 liter ng tubig, inabot ako ng hanggang next day. Hindi ko pa naubos kasi nagyelo na siya. So, yun yung challenge, no? Yun yung nagdagdag ng kung bakit ako nahirapan pababa. Plus yung snow blindness. And the next day, naka-recover ako, naging okay. Diniretso na ako going to Camp 2. Bala ko pa sana diretso na ng base camp. Talagang uwing-uwi na ako. Gusto ko nang kumain ng masarap na pagkain eh. Ay alam, may kasama ko, hinintay ko rin. Sabay kami bumaba sa Kumbu Ice Ball para sabay namin celebrate yung pagbaba namin sa base camp. And then, dating namin ng base camp, yun, may internet na ulit. Nagulat ako sa mga messages, sa mga prayers, sa followers, sobrang dami. Para na ako naging artista ulit. No? Akala nila, buhay ka pa ba, sir? Buhay ko pa kayo. Okay, so ang dami nag-alala, ang dami nagdasal, ang dami nag-congratulate. Actually, wala akong ginawa sa base camp kundi magganyan ng messages. Hanggang kinabukasan, nag-decide na kami bumaba. Talaga excited na kaming kumain ng masarap at maligo. Maligo ng mainit na tubig. Hindi pa tapos ang expedition. Hindi pa tapos yung danger, no? Yung nasa base camp ka. Kasi mataas pa yan. So, naglakad pa kami ng 4 days going down. Wow! Okay, so para maging talagang tapos na yung expedition. So, nung nakarating na kami sa exit point, yung pinaka-jump off, yung pinaka-start and exit ng train, which is yung Lukla, dyan na kami nagyakapan ni Jeno, nung partner ko. Tapos na yung mission natin, na-survive natin yung Mount Everest, natupad yung mga pangarap natin, yun yung importante, buo tayong nakabalik, at masarap ang ligo natin. So, yun yung istorya, yung mga challenges sa Mount Everest. For me, naging sobrang meaningful ng buhay ko, itong expedition na to. No? Sa tingin ko, marami akong na-inspire na tao. Marami yung mga climbers, hindi lang mga climbers, no? Kahit yung mga ibang mga nanood na merong mga pagsubok na kagaya ng Mount Everest sa buhay mo na talagang akala mo imposibleng akyatin, pero pag dinaan nyo sa tapang, sa paghahanda, no, kaya mong lampasan yan. Kaya mong patunayan sa sarili mo na kaya mo pa ulit pahabain after ng Everest ng buhay mo. So, yun, maraming salamat sa and last, no, in partnership po with Telemundo, we are introducing the yung Miguel Mapalat Expedition Plan. Okay, yung proceeds nung sales. Mapupunta to sa mga beneficiaries namin. Number 1 is yung sa SPCC. SPCC is yung nagme-maintain sa Everest. No? Sila yung naglilinis, sila yung mga nag-clean up, gumagawa ng mga yung mga ice fall doctors, sila rin yung mga nagbababa ng mga basura from Everest. No? Medyo
marami na po kasing kalat. So, tutulungan namin sila para maging malinis ulit yung Mount Everest. And also yung mga napupuntahan kong lugar no, sa Aurora, sa San Luis. Meron kami tinatawag doon na PCT Trail. Meron tong isolated na community na talagang nahihirapan sila for transportation. Yung iba, yung mga kabataan doon na umaabot na lang hanggang grade 3. Kasi mostly mga farmers yung mga magulang, no? Kaya siguro tulungan nila kami for outreach, no? Para sa empowerment ng mga bata na magpatuloy sa pag-aaral. Okay. So, yun. Maraming salamat po sa inyo.